Laurenio, ang inyong tagapagbalita, Balita Alas 4. Balita Alas 4. Balita Alas 4. Balita Alas 4. Magandang hapon, ito ang PCRJ 810 AM, A-Tri-Media Broadcasting Network. Narito ang ating Balitang Alas 4. Balita Alas 4. Balita Alas 4. Balita Alas 4. Para sa Balita Alas 4, narito ang ulo ng ating mga balita. Gordon hinimok ng una, Liberal Party nakasuhan si Poe. Panibagong disqualification versus Poe inihain naman ni Senador or ex-Senator Keith Tatad. 10 katao patay, 20,000 na katao apektado naman dahil kay Lando. Administration di gawain na manira sa kampanya. Ito naman ay ayon sa palasyo. Win sa PIDEA, narco-politics dapat naman buwagin. PCG, pinayagan na lumayag ang ilang mga stranded na mga bangka. Lugar ng Boracay, binahari dahil sa bagyong Silando. Samantala, para naman sa mga ulo ng mga balita sa ating police report. Tinukot na mayor at anak sa Agusan del Sur, patay na ng matagpuan. 4 na aresto sa drug raid sa lugar naman ng Isabela. Samantala, para sa ating balitang sports, sa ulo ng mga balita, LeBron James di pa rin nakapaglaro pero Cubs nakaisa ng panalo versus Dallas Mavericks. Sa larangan ng boxing, Viloria, mali ang diskarte kaya na-knockout. Ito naman ang sinabi ni Donaire. Balita Alas 4. Balita Alas 4. Balita Alas 4. Yan ang mga uli ng mga balita at narito naman para sa ating mga detalye. Binaha ang iba't ibang lugar sa isla ng Boracay dahil sa mga nararanasang pag-ulan. Dulot naman ang bagyong Lando. Lubog pa rin sa tubig baha ang mga pangunahing kalsada sa isla dahil sa malakas na ulan at kawalan ng drainage system kung saan may katagalan bago humupo ang baha. Kahit ismayado, napilitan pa rin ang mga turista na makapunta sa mga souvenir shops, mga restaurants, spa at tinutuluyang mga hotels. Samantala, nagkalat rin ang mga basura sa dalampasigan at tinangay mula sa mainland at katabing isla naman ng Boracay. Kinumpirma naman ni Lieutenant Michael Andag, acting commander ng Philippine Coast Guard, na kapag malakas ang alon ay pansamantalan nilang kinakansila ang biyahe ng mga motorbangka papasok at palabas ng Boracay kung saan ang operasyon ay inilipat sa likurang bahagi ng isla sa Tambisan at Tabon Port dahil sa malakas na hangin. Dahil sa gale warning, pinatigil ng PCG ang biyahe ng motorbangka mula sa Katiklan pamunta namang Romblon. Maliban dito, hindi rin pinayagang maglayag ang mga maliliit na Ro-Ro vessels pamuntang Rojas Mindoro Port simula pa noong araw naman ng Sabado. Sa kaugnay naman balita, binigyan na ng go signal para muling makapaglayag naman ang Philippine Coast Guard ang mga bangka na na-stranded sa iba't ibang mga pantalan sa Cebu, Batangas, Albay at Manila dahil sa bagyong Silando. Inamin ni Commander Arman Balilo, tagapagsalita ng PCG, na dahil sa bumubuting panahon kung kaya't pinayagan na nila na makapaglayag ang mga bangka sa nasabing pantalan. Matatandaan na aabot sa mahigit na 1,773 na mga pasahero ang stranded sa Cebu Seaports, habang mayroon na ba ang 643 sa Batangas, 856 naman sa Albay. Ang mga bangka na nasa Luzon at Visayas naman ay papayag ang mga paglayag kapag tinanggal na ang gale warnings na kasalukuyang nakataas dahil pa rin sa bagyong Silando. Balita Alas 4. Balita Alas 4. Balita Alas 4. Sa iwalay na balita, dapat habulin umano ang mga politiko na sangkot sa pagtutulak ng droga na gumagamit ang ganitang pera nito sa pangangampanya.
Ayon kay Valenzuela Representative Win Gatchalian, lubhang nakakaalarma ang ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na tumaas ang bilang ng mga government officials na sangkot sa pagtutulak ng droga kung saan 100 na aresto noong nakaraang taon. 56 naman sa mga ito ay halal na opisyal habang 49 naman ay mga law enforcers. Ang nasabing bilang umano ay mas mataas pa na 38% kumpara sa mga nadakip ng PDEA noong nakarang taon kung saan 188 opisyal lamang ng gobyerno. Simula naman noong 2001, mayroong 158 local politicians ang nalaglag din sa magkakahiwalay na lugar at anti-illegal drug operations. Ni Gatchalian, dapat na magsagawa ng crackdown ang mga operatiba ng PDEA laban sa mga politiko at opisyal ng gobyerno na sangkot sa iligal na pagtutulak ng droga, lalo na at magagamit ng mga ito ang kinitang pera sa darating na eleksyon. Lubha rin namanong nakakabahala ang pagtaas na nasabing insidente, lalo pa umaamin ang mga naaresto na bahagi ng kanilang campaign funds ang kikitain sa pagtutulak ng droga. Dagdag pa ng kongresista, dapat matukoy kung tuluyang napatawan ang kaukulang parusa ang mga nahuling halal na opisyal na ito para hindi na muling mga kandidato pa o maluklok sa pwesto kapag nanalo sa gaganaping 2016 national elections. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, binigyan din naman ng Malacanang na mataas na antas ng dikursong pampolitika ang pamantayang itinakda naman ng Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa kanilang pangangampanya. Reaksyon ito ng Malacanang sa pahayag ng kampo ni Binay na trademark na ni Liberal Party Standard Bearer Marojas ang paninira at character assassination. Sinabi naman ni Communications Secretary Sunny Coloma, hindi gawain ng administrasyon na manira at magparatang na walang batayan. Ayon kay Coloma, nais silang sumalang sa debate at pagpapahayag ng plataforma. Una nang itinuring ng Pangulong Aquino na referendum sa daang matuwid ang 2016 elections. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, sa iba pa mga balita, umakyat naman sa mahigit 20,000 katao na ang malubhang naapektuhan ng bagyong Silando sa Regions 1, 2, 3, 4A at CAR. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 776 ang inilikas sa ngayon at nasa evacuation centers. Sa tala naman ng NDRRMC, 2 ang kumpirmadong patay. Kabilang dito ang 62 taong gulang na si Benita Familay na napagsakan ng padera sa Subic at Ronel Castiolo na nasawi matapos mabagsakan ng puno ng kanilang bahay sa Quezon City. Kinumpirma rin ni Nueva Ecija Governor Aurelio Umali na 2 ang nasawi sa kanilang lalawigan kung saan na-recover ang mga bangkay matapos tinangay ng baha. Umaabot naman sa 6 na katao ang patay sa tumaob ng motor bangka sa MV Tower sa baybayin ng Iloilo at Guimaras kahapon naman ang hapon. Ayon kay Guimaras Governor Samuel Gumarin, 2 sa mga namatay ay nasa Iloilo Street or Iloilo St. Paul's Hospital, isa sa Iloilo Doctors Hospital, isa naman sa St. Therese Hospital at 2 sa Iloilo Mission Hospital. Samantala, ang buong Metro Manila naman ay walang pasok sa mga paaralan sa lahat ng antas, maging ang 24 na lalawigan at 19 na lungsod sa Regions 1, 2, 3, 4A ngayong araw dahil pa rin sa epekto ni Lando. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Ilan lamang yan sa mga detalye ng ating mga balita tinututungan, kinalap mula sa loob at labas ng bansa para naman sa ating Balitang alas 4. Ang iba pa mga updates, iba pa mga detalye sa susunod pagkatapos lamang ng ilang mga paalala. Oras natin sa buong Pilipinas at dito sa DZRJ 810 AM 8 Tri-Media Broadcasting Network, 16 na minuto na makalipas ang ika-4 ng hapon. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan,
Sigaw ng Bayan, V-Fresh. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Mahirap ang pagtatricycle. Halos sakto lang kita ko para sa pamilya. Dati naisip ko, paano kung magkasakit o maaksidente ako? Buti na lang, ang tuna namin nag-SSS Alcansya Program. Barya-barya, araw-araw. Kayang maipon, buwan ng kontribusyon. Ipon kong mas may pakinabang. Ngayon, kampante na ako. Buti na lang, may SSS. Araw-araw ipon, proteksyon sa biyahe. Mga kasama, mag-SSS Alcansya Program na. Punta na sa pinakamalapit na SSS branch. Ito ang DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang himpilan ng bawat Pilipino, DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks. Mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, mga nagbabagang impormasyon, alamin, pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Tolitz Laurenio. Balita, alas 4, ihahatid ni Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Alas 4 na sa pagtatapos ng araw. Narito na ang mga nakalap na maiinit at rumaragasang balita sa loob at labas ng bansa mula sa silid pambalitaan ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Network. Narito si Rapido Tolitz Laurenio, ang inyong tagapagbalita. Balita alas 4. Alas 4, balita a las 4, balita a las 4. Balita a las 4, balita a las 4. 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon sa pagpapatuloy ng ating balita ang alas 4. Kaugnay pa rin sa ating eleksyon 2016. Isa pang disqualification case ang haharapin ni Senador Grace Poe matapos na isampay ito ni dating Senador Francisco Kit Tatad sa Commission on Elections. Nakasaad sa kasong isinampa ni Tatad na hindi umano dapat na payagan tumakbo sa 2016 election si Poe dahil sa paglabag nito sa Article 7, Section 2 ng Constitution kung saan nakatala ang kwalifikasyon ng mga presidential candidates. Kasama ni Tatad si Atty. Manuelito Luna na kumatawan sa natalong senatorial candidate na si Rizalito David na una nagsampa ng disqualification case laban kay Poe sa Senate Electoral Tribunal. Partikular na tinukoy ni Tatad ang umano'y hindi pagiging natural-born Filipino ni Poe dahil ito isang ampo na walang makapagsabi kung sino ang kanyang tunay na magulang. Nabigo din si Poe na kompletuhin ang kanyang 10 years residency requirement na nakasaad naman sa konstitusyon. Ayon kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian na tumatayong spokesperson ni Poe na tinuturing na itong dirty tactic sa pagtakbo sa pagkapangulo ng senador. Matatandaan nagsampa rin ang kaso noong nakaraang linggo ng disqualification case din si Atty. Estrella Ilamparo laban kay Poe kung saan kinekwestiyon din ang unang kakulangan sa mga kwalifikasyon ng senador upang tumakbo sa 2016 elections. Balita a las 4, balita a las 4. Sa iba pa mga balita, ilang miyembro naman ng United Nationalist Alliance o UNA at Liberal Party ang lumapit kay Philippine Red Cross Chair Richard Dick Gordon upang sampahan nga ng disqualification case si Senator Grace Poe na tatakbong Pangulo sa 2016. Isiniwalat ni Gordon na ilan sa kanya mga naging kaklase sa University of the Philippines na mga miyembro ng UNA at LP ang nanghimok sa kanya ng kasuhan ng senadora. Para kay Gordon na muling tatakbo senador ay madumi at hindi patas ang eleksyon sa bansa. Nais niya na magsagawa ng debate sa pagitan ng mga tatakbong Pangulo at Vice Presidente sa panahon ng kampanya upang malaman kung sino talaga magaling. Matapos maghain ng kanyang Certificate of Candidacy nitong Biyernes, dalawang disqualification case na ang kinakaharap ni Poe. Isa sa mga naghain ay dating Senador Francisco Kit Tatad na layong ipabasura ang COC ni Poe dahil hindi siya natural-born citizen. Balita a las 4.
Balita alas 4. Balita alas 4. Oras natin, 21 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon sa buong Pilipinas. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok sa inyong DZRJ 810 AM, A-Tri Media Broadcasting Network. At hinggil, konektado pa rin sa ating Bagyong Silando. Marami tayong mga narinig na mga balita, mga nasalanta, mga apektado mga areas sa buong Pilipinas. Narito naman mga kasama natin sa linya ang ating kasamang si Nestor Cagitla para bigyan tayo ng update sa ibang mga lugar at sa iba pa mga naapektuhan at nadaanan ng napakabagal na Bagyong Silando. Nestor, magandang hapon. Okay, magandang hapon. Isang text message ang pinabot ni Pampanga Governor Lilia Pineda na pinakamataas ang tubig baha dulot ng Bagyong Lando sa bayan ng Candaba na umabot sa 7 talampakan. Yung kay Governor Pineda, umabot din ang Pampanga River sa ilang bayan sa lalawigan ng Bulacan sa nalubogan na rin sa tubig baha. Inabot ng magdamag ang pagbabantay ng mga lokal na pamahalaan sa paglaki ng tubig baha sa ilog. Nananawagan si Governor Pineda sa kanyang mga kabalin na manatili muna sa mga evacuation center at hintayin na lamang muna na humapa ang tubig baha sa Pampanga River. Ito si Nestor Cagitla para sa DZRJ 810, A-Tri Media, ang hempilan ng bawat Pilipino. Balita alas 4. Balita alas 4. Sa kaugnay na balita, update pa rin sa Bagyong Silando, lalo pang pumagal ang Bagyong Lando habang unti-unting lumalabas sa Northern Luzon. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 125 kilometro, kanlura naman ng Calayan, Cagayan. Humina naman ang dala nitong hangin na umaabot na lamang sa 85 kilometro bawat oras at may pagbugsong 100 kilometro bawat oras. Mabagal pa rin ang ikinikilos nito sa 4 na kilometro bawat oras sa direksyong Pahilagang Silangan. Sa Huwebes o Biyernes, sinasang hihina at magiging tropical depression na lamang ito. Sa Sabado at Linggo, tuloy ang hihina at magiging low pressure area o LPA na lamang ang naturang sama ng panahon. Signal number 2 nakataas sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Batanes, Abra, Northern Cagayan, kasama ng Calayan at Babuyang Group of Islands. Samantala, signal number 1 pa rin sa La Union, Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Isabela at natitirang bahagi naman ng Cagayan. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, oras 4:23, dumako naman tayo para sa ating police report. Balita alas 4. Balita alas 4. Nakakulong na sa selda ng pulisya ang isang lalaki na naaresto kaugnay sa pagpapasabog ng granada sa isang bahay sa Purok 5, Barangay Lower Tungawa sa Zamboanga, Zibugay. Kasi sa ulat naman sa Tungawan Municipal Police Station, nakilala ang suspect na si Zahid Yusuf, 20 taong gulang, residente ng Barangay Sinunok sa Zamboanga City. Ang suspect ay positibong itinuro mismo ng isang barangay kagawad na lugar na siyang naghagis ng granada sa bahay ng isang Poyetyoso Panay, 40 taong gulang. Nabatid naman na nagiinuman si Lyoso kasama ang kanyang mechanic helper at ang isang kasapi ng CAVGO na mangyari ang insidente kagabi. Ayon sa Explosive Ordnance Division o EOD ng PNP, isang M61 fragmentation hand grenade ang ginamit sa pagsabog. Walang napaulat na nasugatan sa insidente maliban na lamang sa ilang sira na dinulot ito. Inaalam pa ng otoridad kung anong dahilan ng suspect sa pagpapasabog ng naturang granada. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Sa iba pang mga balita para sa police report, patay na matagpuan ngayong umaga lamang sa masukal na daan ng Purok 2, Barangay Bitanagan. Sa lungsod naman ng Butuan at dinukot na mayor ng Loreto, Agusan del Sur at anak nito. Una nang dinukot na akong alas 6 ng gabi sa kanilang bahay sa Barangay Van Riverside sa lungsod ng Butuan ng Magama. Ayon kay Nestor Salibong, residente sa lugar kung saan natagpuan patay ang mga biktima.
na sina Mayor Dario, 53 taong gulang, at anak na si Darren Otaza, 27. Nanonood ang mga ito ng telebisyon dakong alas 7:30 kagabi nang bigla na lamang silang makarinig na mga putok ng armas na inaakala nilang may sagupaan kung kaya dali-dali sila nagtago. Ito ang alas 5 na madaling araw nang pinuntahan niya ang Purok 2, Barangay Bitanagan, Butuan City na pinanggalingan ng mga putok kasama ang mga barangay tanod. Saka pa lamang nakumpirma na ang mag-abang Otaza natagpo ang mga bangkay. Sinasabing nakagapos pa umano ang mga ito at nagtamo ng maraming tama ng bala ng baril. Napag-alamang nakapag-file pa ng kanyang Certificate of Candidacy si Mayor Otaza sa re-election para sana sa pangalawa nitong termino. Ay hinala ang AFP na may kinalaman uno mga NPA sa nangyari sa Magama, lalo na't kilala raw ang mga ito na tutol sa palakad ng mga rebelde. Malakas din naman ang supporter ng pamahalaan ang mga biktima. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Sa iba pang mga police report na aresto Magama at magnobyo sa magkahiwalay na drug buy-bust operation sa Ramon Isabela. Naunang naaresto si Cristobal Mendoza na residente ng Barangay Bugalion proper, Ramon Isabela, at ng kanyang nobya na 17 taong gulang at residente ng Barangay Bugalo Norte. Sumunod na naaresto sa operasyon ng Ramon Police Station ang mag-amang sina Ricarte Bartolome, 64, at Hani Bartolome, 33 taong gulang, kapwa residente ng Oscares Ramon Isabela. Ang pag-aresto sa mag-amang Bartolome ay naganap sa isinagawang drug buy-bust operation sa kanilang bahay. Napag-alaman na si Ricarte Bartolome ay number 1 sa drug watchlist ng Ramon Police Station. Ang 4 na natakip ay nasa kustodiya ng pulisya sa bayan ng Ramon at sasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kukuha na search warrant ng mga pulis sa korte upang magsagawa ng paghahalugog sa bahay ng mag-amang Bartolome dahil sa may nakitang baril sa kanilang pamamahay. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, tumakonon tayo para sa ating Balitang Sports. Balita alas 4. Sa larangan ng basketball sa NBA. Hindi pa rin nakapaglaro si NBA star LeBron James sa final preseason game ng Cleveland Cavaliers laban sa Dallas Mavericks. Matatandaan na simula noong October 12 ay hindi na nakapaglaro si James dahil sa itinurok na anti-inflammatory injection sa kanyang likod. Sa kabila nito, panalo naman ang Cavaliers laban sa Mavs sa score na 103-97. Ito ang unang panalo ng Cavs sa huling exhibition game para maiwasan ang winless record. Si J.R. Smith ay nagtala ng 19 puntos habang si Matthew Dellavedova ay tumulong sa kanyang 13 puntos. Samantala, balikor naman si Kevin Love na mayroong 10 puntos at 4 na rebounds. Kung maaalala, hindi nakapaglaro si Love dahil sa na-dislocate na kaliwang braso noong nakaraang season. Balita alas 4. Samantala, sa larangan ng boxing, nagkamali umano na diskarte na ginamit si dating 2 Division Champion Brian The Hawaiian Paz Viloria laban kay pound for pound number 1 Roman Chocolatito Gonzalez. Ayon sa tatay at trainer ni 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire, dapat hindi nakipag-toe-to-toe si Viloria kay Gonzalez bagkus dapat mas tinapatan niya ito na mas mabilis at malakas na mga suntok. Magaling umano si Chocolatito dumepensa lalo kapag puro loob at tira ng kanyang nakakalaban. Ayon sa nakatatandang Donaire, dapat ang naging estilo ni Viloria ay suntok sabay iwas at hayaan na lamang na ang Nicaraguan boxer makapagtala ng maling galaw at saka lamang niya ito sundan ng mga susunod na tira. Samantala, inaasahan naman na makakalaban ni WBO Light Flyweight Champion Tony Asnieta si Gonzalez kung papayag ito sa hamon ng Pinoy boxer. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4.
At yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa ating balitang alas 4. Hanggang sa muli, bukas magsasama-sama tayo. Kasama naman si Miguel Heath para sa ating balita tuwing tanghalian. Ako naman ang inyong si Rapido Tolitz Laurenio. Ang mga maiinit at rumaragas sa mga balitang kinalap mula sa loob at labas ng bansa. Ito ang balitang alas 4. Dito lamang yan sa inyong DZRJ 8:10 AM 8 Prime Media Broadcasting Network. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Ladies and gentlemen, ito siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong Karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay nyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong Karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio.